Ang albularyong dayuhang pari sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Lazaro, may isang lumang simbahang gawa sa bato na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, isinara ang simbahan mahigit 30 taon na ang nakararaan matapos itong masunog ng walang malinaw na dahilan. Simula noon, tila nawala na sa mapa ang mga paring nagsisilbi roon. Subalit isang araw, isang estrangherong lalaki na may suot na itim na abito ang muling nagpakita sa baryo. Siya ay Pilipino, moreno, matangkad, at may malalim na boses. Ang sabi niya ay isa siyang pari na galing sa ibang bansa at ipinadala para muling buhayin ang pananampalataya sa San Lazaro. Ang pangalan niya ay Padre Salvador. Pero kakaiba ang dating ni Padre Salvador, hindi siya tulad ng mga karaniwang pari. Maliban sa kanyang abito, bitbit niya ay isang mahabang baston na tila kahoy na itim na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Kapag may lumalapit sa kanya na may sakit, hindi niya ito ipinagdarasal lang, gumagamit siya ng mga halamang gamot, orasyon, at langis na may amoy insenso. Marami ang gumaling, ang may hika, may pilay, at pati isang binatilyong dating may sakit sa balat, biglang luminas ang kutis. Dahil dito, unti-unting napalapit ang mga tao sa kanya, tinawag siya ng ilan bilang albularyong pari. Kahit kakaiba ang kanyang paraan, hindi siya itinakwil dahil nga epektibo siya. Lalo siyang naging kilala nang mapalayas niya ang isang aswang na matagal nang gumagambala sa baryo. Isang matandang babae na biglang nagbago ng anyo at lumipad palayo matapos niyang dasalan at iwisik ng banal na langis. Pero sa kabila ng kanyang mga kabutihan, may mga taong nagsimulang magduda. Isa na rito si Mang Tano, ang matandang tagapangalaga ng lumang sementeryo. May kakaiba sa paring yan, ani Mang Tano sa isang gabi habang nag-iinuman sila ng ilang kalalakihan. Minsan, nakita ko siyang pumasok sa nasunog na simbahan. Imposibleng buhay pa ang altar doon, pero may apoy, may ilaw, at may umiiyak na tila sanggol sa loob. Walang naniwala sa matanda, hanggang isang gabi, nawala ang anak ni Aling Daria, isang 8 taong gulang na bata na tahimik at mahilig magsimba. Huling nakitang pumasok sa simbahan upang magsindi ng kandila, ngunit hindi na ito nakalabas. Umiiyak si Aling Daria, lumapit siya kay Padre Salvador para humingi ng tulong. Sa halip na magdasal, sinabihan niya si Aling Daria na, baka kalooban ito ng langit, hindi lahat ng nawawala, kailangan hanapin. Mabilis siyang umalis at nagtungo sa gubat sa likod ng simbahan. Dito na nagsimulang gumapang ang kilabot sa buong baryo. Isang gabi, si Mang Tano ay muling nakakita ng kakaiba. Sa ilaw ng buwan, nakita niya si Padre Salvador na nasa gitna ng sementeryo, nakaluhod sa harap ng isang libingan. Sa paligid niya ay may kandilang itim, at nasa harap niya ang isang hayop na hiniwa ang tiyan, may dugo sa lupa, at inuusal niya ang isang wikang hindi maintindihan. Nang sumigaw si Mang Tano, bigla siyang tinamaan ng matinding hilo at nanghina. Inuwi siya ng kanyang apo, at kinabukasan ay hindi na siya nakapagsalita, para bang pinutol ang kanyang dila ng kung anong hindi makita. Ilang araw pa ang lumipas, isang grupo ng kabataan ang nagtangkang sumilip sa simbahan sa gabi. Isang cellphone video ang nai-upload bago ito misteryosong na-delete. Si Padre Salvador, nakasuot ng itim na kapa, nakatayo sa gitna ng altar na ngayoy mistulang hukay. May umiiyak na batang babae na tila ikan-adina sa gilid, at may malaking nilalang na may hugis tao ngunit may ulo ng kambing sa dilim. Hindi pa malinaw ang eksena, biglang natapos ang video. Lumaganap ang takot, hindi na lumalabas ng bahay ang mga tao. Pinatawag ng alkalde ang mga sundalo, ngunit laging nawawala o napapahamak ang mga ipinapadala sa simbahan. May isang sundalo na nahanap kinabukasan, walang balat at nakaukit sa dibdib ang salitang, "Huwag makialam." Sa desperasyon, isang dating albularyo ang lumapit, si Kadomeng, isang matandang lalaki na dati nang nakalaban ng mga engkanto at malayno. Ayon sa kanya, si Padre Salvador ay hindi totoong pari, isa siyang Kaytalona noong sinaunang panahon, isang mangkukulam na isinumpa ng mga prel at sinunog ng buhay, pero nanumpang babalik bilang lingkod ng Diyos upang makaganti.
Ginagamit niya ang imahe ng simbahan para makapanghimasok sa pananampalataya ng mga tao, ani ka Dom-eng, kailangan siyang itaboy bago dumating ang ikapitong kabilugan ng buwan. Dumating ang gabi ng huling kabilugan, nagtipon ang matatapang sa harap ng simbahan, pinangunahan ni Ka-Dom-eng ang ritual, habang umiihip ang malakas na hangin at bumubuhos ang ulan, biglang bumukas ang mga pinto ng simbahan, at lumabas si Padre Salvador, ngunit hindi na siya tao, ang kanyang matay pulang-pula, at ang kanyang baston ay naging itim na sibat na may dila ng ahas. Isang matinding labanan ng oras ayon at dasal ang nangyari, bumuka ang lupa, nagliyab ang mga imahe ng santo, at sumigaw ang mga kaluluwa mula sa ilalim. Sa huling saglit, ibinaon ni Ka-Dom-eng ang isang anteng-anteng na gawa sa balahibo ng agila at buto ng punso sa dibdib ni Padre Salvador. Sumigaw ito ng napakalakas at naglaho sa isang alingasngas ng abo. Kinabukasan, natagpuan sa gitna ng altar ang bangkay ng batang anak ni Aling Daria, buo, walang gallows, at tila natutulog lamang. Ibinaon siya ng maayos ng kanyang ina, habang ang simbahan ay tuluyang winasak at ginawang hardin ng mga bulaklak, ngunit sa isang sulok ng hardin, may isang itim na baston na nakatanim sa lupa, walang kumikibo sa paligid, ngunit ramdam pa rin ng lahat ang malamig na hangin tuwing sasapit ang dilim. At sa bawat ikapitong buwan ng taon, may umiiyak pa rin sa likod ng punong kahoy. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Lazaro. Winasak na ang lumang simbahan at ginawa ngang hardin, gaya ng pangako ng alkalde. Ngunit sa kabila ng bagong tanim na mga bulaklak at pininturahang mga bangko, hindi pa rin tuluyang naghilom ang takot sa puso ng mga taga-baryo. Lalo na nang muli nilang marinig ang iyakang parang sanggol tuwing hating gabi, lalo na sa ikapitong araw ng bawat buwan, ang mga alingasngas, na para bang tapos na ang lahat, ay muling nag-ugat sa bagong anyo, sa anyong di nakikita ngunit dama. Si Ka-Dom-eng, na sa pagkakaalam ng lahat ay namatay ng gabing labanan nila si Padre Salvador, ay himalang lumusong mula sa kabundukan 3 araw matapos ang kabilugan. Luma ang kasuotan, parang hindi kumakain, ngunit buo ang loob. Hindi pa tapos ang lahat, wika niya sa mga matatanda ng barangay, na itaboy natin ang kanyang katawan, pero hindi ang kanyang kaluluwa. Nanlumo ang mga tagapamahala ng baryo, kala nila'y tapos na ang sumpa, ngunit mas matindi pala ang binungang kadiliman. Sa panaginip ng ilang bata, may isang lalaking may pulang mata at itim na baston na patuloy na bumubulong sa kanila. Hindi ako nawala, isa lang akong alikabok sa hangin, at sa oras na makahanap ako ng bagong hininga, babalik ako. At dumating ang gabi ng pagbabago. Si Letty, isang 17 taong gulang na dalaga, ay napaansing palaging tulala simula nang sumubok silang mag-picnic sa dating hardin ng simbahan. Isang gabi, narinig ng kanyang inang si Aling Minda na nagsasalita ito habang natutulog, hindi pa bulong, kundi tila nangangaral. Nabubulok ang pananampalataya, kailangan itong pasiglahin, at ako ang magiging kasangkapan. Dinala nila si Letty sa bagong pari sa kalapit baryo, ngunit wala itong nakita. Sabi ng pari, baka raw pagod lang o dala ng trauma, ngunit si Ka-Dom-eng ay may ibang kutob. Nang minsang mapadaan sa bahay ni Letty, bigla siyang nanghina, tila hinigop ng paligid ang kanyang lakas. May nilalang sa loob ng bahay na ito, bulong niya, at ginagamit si Letty bilang sisidlan. Nagdesisyon si Ka-Dom-eng na muling mag-orasyon ng pangontra. Sa tulong ng ilang matatandang babaylan mula sa ibang bayan, naghanda sila ng ritual upang putulin ang tulay ng kaluluwang nakabitin. Ngunit ng gabing iyon, bumuhos ang ulan ng hindi inaasahan. Ang hangin ay naging parang kulog na ibinubulong ang pangalan ni Padre Salvador. Habang nasa gitna ng ritual si Ka-Dom-eng, sumigaw si Letty mula sa loob ng bahay.
Tumigil kayo, kayo ang sumisira sa aking banal na misyon. Tumilapon ang mga gamit ni Ka-Dom-eng, ang mga kandilay nap-ondi, ang sagradong alay ay nasunog kahit walang apoy, at sa kisame ng bahay, unti-unting umusbong ang itim na baston, nakadikit sa tabla, para bang humihinga. Dito na kinumpirma ni Ka-Dom-eng ang pinakakinatatakutan niya. Nagtagumpay si Salvador, nakahanap siya ng katawan upang balikan ang daigdig. Hindi na siya ang dating lalaking pari, siya na ngayon si Letty. Isang linggo matapos ang pangyayaring iyon, nagbago si Letty, laging nakaitim, laging may bitbit na bote ng langis na may kakaibang amoy, lumalapit ang mga may sakit sa kanya, at gaya ni Padre Salvador, sila'y gumagaling, ngunit sa bawat paggaling, may nawawalang hayop sa baryo, isang pusa, isang manok, isang kambing, lahat ay nawawala sa gabi ng pagpapagaling. Unti-unti ring dumami ang pumupunta sa kanya upang magpa-bless, ngunit ang dasal niya ay kakaiba, may paghampas ng baston, may pagsindi ng itim na kandila, at may usok na bumabalot sa mukha ng bawat dumadalo. Isang araw, may batang sakristan na galing sa ibang bayan ang dumaan at nagpa-bless kay Letty. Pagkabalik nito sa simbahan nila, nagwala ito at sinunog ang mga imahe ng santo. Lahat ay natigilan, lumalalim na ang gabi sa San Lazaro, muling narinig ang pag-iyak ng sanggol sa likod ng puno, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito paghingi ng tulong, ito ay tila pagtatawa. Isang batang lalaki ang nagsumbong sa barangay Tanod. Nakita ko po si Ate Letty kagabi, nasa gitna siya ng hardin, pero may lumulutang na itim na anino sa ibabaw niya, tapos biglang naging dalawang Letty, yung isa umiyak, yung isa tumawa. Nagtipon muli ang mga matatanda, hindi na sapat ang karunungan ni Ka-Dom-eng, kailangan na nila ng mas matinding lakas, ipinatawag nila si Apo Lakay, isang bulag na espiritista mula sa Abra, na sinasabing tanging may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwang hindi nananahan sa lupa. Dumating si Apo Lakay sakay ng isang kariton, dala ang isang anti-gang tambol at isang bayabas na may ukit ng mata. Ang huling babala niya, ang kaluluwang Jin Aisang sa maling paraan, ay hindi muling natutulog. Si Salvador ay hindi lang multo, isa na siyang paniniwalang nabubuhay sa mga takot, at sa mga dasal na hindi totoo. At sa hating gabi ng susunod na ikapitong buwan, habang lahat ay tahimik sa kani-kanilang tahanan, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng isang lalaking nagdadasal sa lumang Latin, kasabay ng isang batang babae na sumisigaw, "Ako si Leticia, pero hindi na ako si Letty, ako ang bagong tinig ng kadiliman." Kinabukasan ng gabi ng hating gabi, nabalot sa malamig na ulap ang buong baryo ng San Lazaro. Ayon sa mga matatanda, ang ganitong kalagayan ay hudyat ng pagsilang ng bagong nilalang, hindi sanggol, kundi espiritong hinugot mula sa kasalanan ng nakaraan. Sa bahay ni Aling Minda, nagising siya sa tunog ng tambol, mabagal, mabigat, at tila sinasaktan ang lupa sa bawat hampas. Sa silong ng kanyang bahay, nakita niyang may nakaukit sa sahig na bagong simbolo, isang mata na may dila sa gitna. Biglang kumirat ang kanyang puso, alam niyang si Letty, ang kanyang anak, ay wala na sa kanyang piling. Sa kabilang bahagi ng baryo, nagtipon sina Ka-Dom-eng, Apo Lakay, at ilang matatandang babaylan. May hawak silang puting kandila na may nakaukit na runa at pulang hibla ng buhok na isinabog sa apoy. Ang ritual ay hindi na para itaboy si Salvador, kundi para ipasok siya sa isang patibong. Ang bawat paniniwala ay may pugad, kailangan nating ihiwalay ang kanyang espiritu mula sa katawan ni Letty sa pamamagitan ng pagwasak sa pugad ng kanyang lakas, ani Apo Lakay. At nasaan ang pugad na iyon? Tanong ni Ka-Dom-eng. Tumigil sa pagtambol si Apo Lakay, sa mismong baston, hindi lang ito sandata, ito ang kanyang altar, kanyang kaharian. Habang ito'y nangyayari, si Letty, o si Padre Salvador na ngayon, ay naglalakad sa hardin ng dating simbahan. Sa bawat hakbang niya, ang mga bulaklak ay nalalanta, at ang paligid ay tila natutuyo. Nasa kanyang kamay ang itim na baston, ngunit ito'y humahaba, kumikislap sa dilim, at may mga matang dumidilat sa katawan nito.
Sa gitna ng hardin, tumayo siya at binigkas ang isang dasal sa matandang wika, Adveniat regnum meum, fiat voluntas tenebris, lumindol ng bahagya, sa ilalim ng hardin, may gumagalaw, hindi lupa, kundi mga ugat ng matandang simbahan na pilit muling bumabangon. Gamit ang antigong mapa ng baryo at simbolo ng mga sinaunang agimat, natukoy ni Nakadaming at Apolake ang lugar kung saan ginawa ang orihinal na pagbibinyag kay Salvador noong siya'y tao pa. Ito ay sa balon ng lumang kumbento sa ilalim ng burol. Ayon kay Apolake, kung doon nag-ugat ang kanyang banal na anyo, doon din siya maaaring wakasan. Naglakad sila papunta sa burol, 5 matatanda, may dalang puting asin, itim na telang saklob, at bote ng dugo ng tandang. Ngunit sa daan pa lamang, hinarang sila ng isang nilalang, si Letty, ngunit lumulutang na, walang mata, at may makapal na usok sa mukha. Pinili ko ito, kayo ang mga taksil sa bagong daan, anito, lahat kayo, ay mga alikabok ng lumang mundo. Nagbagsakan ng mga punong kahoy, sumigaw si Kadameng at ihinigas ang asin sa lupa, napaurong ang nilalang, ngunit bago ito tuluyang mawala, tumawa ito ng malalim. Magsisisi kayo sa oras ng pagtupad, nang makarating sila sa balon, pinagbuklod nila ang paligid ng 7 kandila at pinababa si Apolake sa pamamagitan ng lubad. Ang misyon niya, itapon ang baston sa loob ng balon, ngunit hindi ito naging madali. Sa ilalim ng balon, may bumubulong, hindi tinig ng isa, kundi ng daan-daang kaluluwa. Iligtas mo ako, iligtas mo kami, isama mo kami sa liwanag. Nang biglang lumiwanag ang loob ng balon, nakita ni Apolake ang isang altar na yari sa buto, at sa gitna nito, may isang anak na kalansay ng bata, ang tunay na Letty. Alam niyang ang kaluluwang ginamit ay walang labang nagparaya. Lumuluha, hinalikan niya ang bungo at isinumpa ang baston sa wikang sinauna. Sa ngalan ng liwanag at kadiliman, itinatakwil kita, baston ng kadustaan. Pagbagsak ng baston sa altar, biglang nabasag ang katahimikan sa buong baryo, muling nagliyab ang hangin. Si Letty, sa gitna ng hardin, ay sumigaw, hindi sa tinig ni Salvador, kundi sa boses ng isang batang babaeng nagmamakaawa. Inay, tulungan mo ako, si Aling Minda, na sa mga oras na iyon ay nasa bintana, ay napatakbo sa gitna ng ulan, tinawag niya ang anak, ngunit ang katawan nito ay unti-unting naglalagablab, hindi sa apoy, kundi sa liwanag. Sa gitna ng lahat, isang figura ng isang pari, may pulang mata, ay unti-unting umusok mula sa katawan ng dalaga. Tapos na ang iyong panahon, sigaw ni Kadameng. Huling bigkas ni Apolake, balik sa alikabok, sumigaw si Salvador, ang kanyang anyo'y naduraj sa liwanag, at sa wakas ay naging usok na tinangay ng hangin. Ilang araw ang lumipas, si Letty ay nawala ng alaala, ngunit ligtas at malusog. Si Aling Minda ay nagdasal sa hardin ng dating simbahan, sa ilalim ng buwan, na ngayoy muling tahimik, ngunit sa ilalim ng balon sa burol, nakabaon sa lupa ang itim na baston, unti-unting nagkakaroon muli ng mga mata. Lumipas ang mga buwan na tila ba bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa baryo ng San Lazaro. Si Letty, bagamat tahimik at mailap, ay muling nakapag-aral. Si Kadameng ay muling namamahagi ng halamang gamot. Si Apolake na may bumalik sa kanyang lugar sa hilagang kabundukan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may bumabalik na panaginip si Letty gabi-gabi, isang boses na pabulong na nagsasabing, hindi ako nagwawakas, isa akong panalangin na hindi tinapos. Sa bawat paggising niya, may sariwang sugat sa kanyang palad, bilog, parang ukit ng mata, pilit itong itinatago ni Letty, ngunit ramdam ng kanyang ina na may hindi pa rin payapa. Isang gabing madilim ang buwan, muling nakarinig si Aling Minda ng tambol, mabagal, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sa kanyang pagtanaw sa bintana, wala siyang nakita, ngunit ang kanyang anino sa sahig ay gumagalaw mag-isa, at may hawak na baston. Nagdesisyon si Aling Minda na lumapit kay Kadameng. May bumabalik, aniya, nanginginig ang tinig, hindi ako naniniwala na tapos na ang lahat.
Si Ka-Dom-eng, na ngayoy lalong payat at tila mas inaninag ng panahon, ay tahimik lang na tumango. Ang baston, hindi lang altar ni Salvador, isa rin itong binhi, at kapag ito'y itinanim sa tamang lupa, babalik siya, hindi bilang espiritu, kundi bilang laman. Samantala, sa malayong bahagi ng baryo, may bagong lipat na mag-asawa, sina Mang Leo at Aling Dory. Wala silang anak, ngunit mahilig silang mag-alaga ng hayop. Sa kanilang bagong bakuran, sa bandang silangan ng Burol, may natuklasan silang isang lumang balon. Pinatakpan nila ito ng tabla, ngunit gabi-gabi, may naririnig silang iyak mula roon, akala'y daga o ahas lamang. Hanggang sa isang gabi, si Mang Leo ay lumabas upang silipin ito. Paglapit niya, nakita niyang bukas na ang balon, at mula sa kailaliman, may umangat na kamay, itim, payat, at may mga mata sa palad. Mula noon, nawala si Mang Leo. Wala ni isang bakas ang tabla ng balon, muling naisara, ngunit may bakas ng baston sa ibabaw. Kinabukasan, isang batang lalaki na palaboy mula sa kalapit bayan ang natagpo ang umiiyak sa tabi ng hardin. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa San Lazaro. Sa kanyang damit, may nakasulat sa putik. Lalong nag-alala si Ka-Dom-eng, sa tulong ng isang lihim na kasulatan mula sa lumang kumbento, natagpuan nila ang propesya ng ikalawang katawan ng Salvador, isang nilalang na isinilang mula sa takot, lumaki sa pananampalatayang bulag, at sasamba sa kadiliman ng kusang loob. May isa pang susunod, sabi ni Ka-Dom-eng, hindi na si Letty, kundi isang batang lalaki. Muling ipinatawag si Apolake, ngunit sa halip na siya'y dumating, isang batang babae ang nagsadya kina Ka-Dom-eng, nakasuot ito ng lumang saya at may takip ang mga mata. Ako ang inapo ni Apolake, bago siya pumanaw, ipinasa niya sa akin ang huling panawagan, aniya. At mula sa kanyang bungkos ng tela, inilabas niya ang isang bagong agimat, isang puting mata sa loob ng ginintoang bilog, nakasabit sa itim na lubad. Kapag muling bumangon ang katawang may baston, hindi sapat ang orasayon, kailangan ng tagapagdala ng liwanag, hindi para ipatapon ang kadiliman, kundi para yakapin ang anino ng katotohanan. Dahil dito, inilahad ni Ka-Dom-eng kay Letty ang buong katotohanan na ang kanyang katawan ay minsan nang naging daluyan ng demonyo, at kahit ligtas na siya ngayon, siya pa rin ang sos sa pagpigil ng muling pagbangon nito. Ayokong bumalik sa bangungot na iyon, sabi ni Letty, ayoko nang maging sisidlan. Pero ikaw rin ang naging tulay ng pagkawasak niya, ibig sabihin, ikaw ang kabaligtaran ng kanyang puot, sagot ni Ka-Dom-eng, ikaw ang pintuan ng liwanag. Sa huling gabi ng buwan, bago mag-ikapitong araw, muling narinig sa baryo ang sigaw ng bata, hindi iyak, kundi halakhak, galing ito sa bahagi ng burol kung nasaan ang balon. Dumating sina Ka-Dom-eng, Letty, ang batang tagapagmana ng espiritista, at ilang matatandang albularyo. Dito nila natagpuan ang isang batang lalaki, nakaluhod sa harap ng balon, may hawak na lumang baston. Ngunit hindi ito bata, ang kanyang mata ay kulay pula, ang balat ay tila nabiyak, at ang bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig ay dasal sa patay. Corpus Miem, Tenebrae Tuae, biglang lumiwanag ang agimat ng batang babae, isinabat niya ito sa leeg ni Letty, at sabay-sabay nilang itinutok ang mga palad sa bata. Sa liwanag na galing sa kadiliman, ipinapahayag namin. Ngunit bago matapos ang dasal, ngumiti ang bata, salamat, sa wakas, may bagong sisidlan na. At sa isang kisap mata, biglang sumabog ang liwanag, at ang katawan ng bata ay napunta kay Letty. Pagmulat ni Letty, siya na ba ulit, o isa na namang Padre Salvador na muling nabuhay? Muling nagdilim ang kalangitan, umiyak ang mga hayop, at mula sa malayong bahagi ng baryo, may isang matandang bulag na tumingin sa langit. Ang baston ay hindi kailanman nases aira, isa itong pananampalatayang nauupos, at ang sinumang magdala nito, kahit may purong puso, ay laging may bahagi ng kadiliman.
Pagbangon ni Letty mula sa lupaing iyon ng liwanag at anino, hindi niya agad alam kung siya pa rin ba ang sarili. Hawak niya ang baston, malamig sa palad at tila humihinga. Nakapalibot sa kanya sina Ka Dom-eng, ang batang tagapagmana ng espiritista, at ang ilang matatandang albularyo. Ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanya, hindi bilang kakampi, kundi bilang banta. Letty, nanginginig na tinig ni Ka Dom-eng, ikaw pa ba yan? Ngunit hindi sumagot si Letty, tumingala siya sa langit at sa sandaling iyon, ang dilim ay gumulong pababa mula sa mga ulap, parang kumot ng usok na dahan-daang bumabalot sa buong burol. Mula sa lupa ay tumutubo ang maliliit na mata, mga ugat na tila galing sa mismong balon. Umiikot ang mga ito sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya gumagalaw, tila tinatanggap niya ito. Ang batang lalaki na kanina'y naging sisidlan ay unti-unting nauupos, parang abo na tinangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nagsalita ito ng huli. Hindi ako nawala, ako'y sumanib, at ang katawan mong may purong puso, ay ang bagong simbahan. Isang kakaibang kapangyarihan ang sumiklab mula sa katawan ni Letty, hindi purong liwanag, hindi rin purong dilim, kundi isang bugso ng lakas na parang bulalakaw na bumangga sa lupa. Tumalsik si Ka Dom-eng, at ang batang tagapagmana ay nawala ng malay. Sa ulap ng alikabok at sigaw ng hangin, may dalawang tinig na lumitaw mula sa loob ni Letty. Isa ay ang boses ng dating siya, takot, nagmamakaawa, ang isa na may matanda, malalim, at tila pagod na pari. Letty, sabi ng loob niyang tinig, lumaban ka, wala nang paglaban kung ang puso ay nagpasyang yakapin ang kapangyarihan, sagot ng isa, at dito, sa gitna ng paglalaban ng espiritu at laman, biglang nagsalita ang baston, oo, mismong ang baston, sa pamamagitan ng isang matinis ngunit malamig na tinig, pananampalatayang bulag ang dahilan ng iyong pagkaalipin, ngunit pananampalatayang may pag-unawa ang tanging makapagpapalaya. Muling dumating ang aninong babae, ang ina po ni Apple Kay, basang-basa ang kanyang saya, at may sugat sa kanang mata, humawak siya sa lupa at winika. Sa ngalan ng liwanag na hindi takot sa dilim, binabasbasan kita, Letty, hindi upang tanggalin ang iyong kadiliman, kundi upang tanggapin mo ito, at gamitin sa pagtatanggol, hindi sa pananakop. Biglang lumambat ang katawan ni Letty, kumurap siya, umiyak. Hindi ko ito Jane Austen, ang baston ay unti-unting natunaw sa kanyang kamay, naging abo, at sa loob ng abong iyon ay may maliit na punla, berde, buhay, at nanginginig. Sabi ng ina po, ang baston ay peke lamang, ang tunay na kapangyarihan ay nasa punla ng panibagong paniniwala. Sa mga sumunod na araw, hindi agad bumalik sa normal ang San Lazaro, maraming albularyo ang umalis, at iniwan ang baryo sa takot, ngunit si Letty, ngayon ay mas tahimik, mas malalim, at mas mapagmatsyag, ay nanatili. Ang dating baston ay napalitan ng pawnlang itinanim sa gilid ng balon, doon, sa tuwing may nagdaraan, may naririnig na mahinang pagbulong. Ang panalangin ay hindi pagtatapos, isa itong simula. Hindi na bumalik si Padre Salvador, ngunit nanatili ang alaala niya sa bawat aninong dumaraan tuwing gabi, at si Letty, hindi na siya isang dalagitang ginamit, siya na ngayon ang bantay ng liwanag, at ng anino. Sa huling eksena, isang batang lalaki ang dumating sa baryo, may dala-dalang maliit na kahon, wala siyang kilala, pero sa kanyang mata ay may kakilala si Letty. May iniwang sulat sa akin si Apple Kay, ani ng bata, para sa iyo. Binuksan ni Letty ang liham, mas mahigit, ang liwanag ay hindi laging puti, Letty, minsan ito'y abo, at sa abo, muling nabubuo ang apoy, hindi upang sunugin, kundi upang painitan ang landas ng susunod. Huwag mong ipako ang iyong sarili sa pagkakamaling ikaw ang wakas, sapagkat ikaw ay simula, ngumiti si Letty, habang ang araw ay sumisikat sa likod ng balon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.